pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, Yun. isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Sabi diyan, kapatid, ano po, sa binasa mo, na dapat tayo pala ay pagsakitan natin na ingatan yung pakikipagkaisa. No, sa tayo po ay nabautismuhan, nandun din tayo sa isang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, siyempre, yun nga, tinututulan nga ito ng ibang ng iba nating mga tagapakinig, ano po, tumututol din sila na hindi nga importante daw yung religion, kung ano daw yung kinaaniban mo, o hindi importante kung anong church, kung saan ka kaanib. Ang mahalaga ay yung relation mo sa Panginoon o yung pagkipag-ugnayan mo sa Diyos. Pero nabasa natin na dapat pala ang isang tunay na Kristiyano, nag-a-abide siya, nananatili siya sa aral ni Kristo. So, pag sinabing nanatili, nananahan. Nananahan o nananatili, kumbaga parang sa madaling salita, pag sinabing abide, nasa isang bubong kayo. Hindi siya umaalis. Hindi ka umaalis. Nasa isang bubong Pareho kayo nakatira doon. Yun po yun. Ngayon, yung sasabi dito na pagka nasa isang katawan ka, talagang tumbok ito Pagka nasa katawan ka ng ating Panginoon Kristo, may isang katawan, hindi ka pwedeng umalis sa katawan Nag-a-abide yan. Tinan niyo yung buong kaso-kasuan natin. Nakadikit. Lahat yan nakadikit. No? So, ang nagpapagalaw sa buong katawan natin, walang iba kundi yung utak. Okay? So, ang katawan ay tinalakay ng ating Panginoon o sinabi dito sa Biblia na ganito po dapat ang pagkakaisa natin sa Panginoon. Ang nagkukuman sa atin, ang utak natin, and ito yung nagpapagalaw sa buong katawan. Kaya nilarawan, ang pagkakaisa na may kapayapaan ay kagaya ng katawan. Kaya tinan nyo, payapa yung buong katawan. Kasi bakit? Isa lang nagkukuman dyan See? Ang isang iglesia na tumutukoy sa kahawig ng katawan. Kaya kung i-imaginein mong maigi, pag sinabing church, katawan ni Kristo yan. Payapa yan sa isa't isa. Nagkakaisa yan sa isa't isa. Maliban kung magkasakit yung katawan. Di ba? Yung Alzheimer's, ganyan. Kikilos yung katawan na hindi kinukumand ng utak. So, may sakit yun. So, normally, ang katawan ay gumagana siya, gumagalaw siya, ayon sa command ng utak. Kaya yung sinasabi na iba na, hindi, kahit anong religion, walang problema yan. Wala daw problema. Sabi ko, di ba, pagsamahin nga natin yung, yung Catholic at saka yung born again o yung Iglesia ni Cristo at saka Catholic, wala problema yan. May problema yan. Isa may Diyos-Diyosan, yung isa wala Paano walang problema yun? Magkakaisa ba sila? Hindi. Nakuha po ninyo mga kaibigan at mga kapatid, pag sinabing nagkakaisa sa tali ng kapayapaan, pag pinagsama mo sila, nagkakaisa sila and then payapa. Okay, sa isang banda, pagsamahin mo ang Catholic at saka Iglesia or mga born again, nagkakaisa yan, per se. Bawa, anong pinagkakaisahan nila? Mari sa trabaho, nagkakaisa. Tinan mo sa pananampalataya, magkakaisa kaya yan? Hindi. Yung pananampalataya kaya yan? Kaya meron isang group nakalagay doon, doon sa post, Camarines Norte group yata yun bawal mag-post ng pang-religion kasi magkakaroon ng pagtatalo. Tama naman yun kasi talagang totoo. Pagdating sa ibang bagay, pwede tayo magkaisa, pero pagdating sa religion, sigurado magtatalo yan. Kasi bakit? Magkakaiba ng paniniwala Pero kung ang nagko-command sa atin yung isang katawan, yung isang utak lamang sa isang katawan, magkakaroon ng kapayapaan sa katawan. No, kasi isa lang ang nagko-command sa utak. So, sabi diyan, isang katawan, and of course, kung isang espiritu, pag sinabing espiritu, kagaya ng example ni Jesus Christ, parang hangin, hindi mo siya nakikita, pero gumagalaw siya kasi may hangin. Ano po? O yung epekto ng hangin. The same sa isang tao, pag ang espiritu ng Diyos nasa kanya, ang galaw niya yung nasa Biblia. Spiritual talaga ang galaw niyan. Hindi yan mag-iiba dito. Kapag sinabing abide, nananatili, kung ano yung spiritual na galaw ng nasa Biblia, the same sa galaw natin ngayon. Yan po yung abiding. Yan po yung pananatili. Kaya pag sinabi mong ikaw ay, may nag-text uli kasi sa atin
Hindi po kami kaanib ng Iglesia ni Cristo 1914. Ulitin ko lang 'yon, ha. Kasi nga 1914 sila, kami ay 33. So malayo pong agwat nun. No? Bagamat pareho kami ng pangalan, pero hindi ibig sabihin nga kagaya ng example natin, kasi nalilito daw siya eh. Ano ba talaga tayo? Kami po ang kaanib po kami ng unang-unang Iglesia ni Cristo sa Bible. Year 33. Yung Iglesia ni Cristo 1914 kasi sila eh. Yung tinayo ni Ka Felix Manalo, 1914 sila. Kami po ay 33. Okay, so bagamat magkapareho kami ng pangalan, magkaiba po kami ng doktrina. Okay? So, kaya lagi natin sasabi, hindi lahat ng Sami ay Velasco. Nag-iisa po yung Sami Velasco. No, pag dinescribe ko sa inyo yan, nag-iisa yan. Walang iba yan. Ano po? So, parang ganoon din. Bagamat maraming Sami, pero hindi lahat sila ay Velasco. Meron lamang isang Sami Velasco. Bagamat maraming nag-aangkin ng Iglesia ni Cristo, isa lamang po ang Iglesia ni Cristo sa Bible. Okay? So, yun nga, ang Espiritu po, sabi doon, dapat iisa ng Espiritu. Tama ba? Tingnan mo. Hindi ko nababanggitin ha, pero meron tayong inaralan. Magkaiba ng Espiritu. Kasi bakit? Iba yung pananampalataya, iba din sa atin. Ano ba yung pagkakaisa? Oo, may pagkakaisa. Nagba-Bible study, nagkakaisa. Payapa ba? Hindi. Nakita mo na. Diba? Nung pagka-inaaral na natin yung tunay na aral eh, ano nangyayari? Hindi nagiging payapa eh. Diba? Gusto na tayo halos ipagtabuyan eh. Yung isa naman, biglang nag-iba daw yung pakiramdam. Diba? Nag-aaral tayo, bigla daw nag-iba yung pakiramdam niya. Kasi iba yung usapan. Totoo, pwede tayo magkaisa ng Bible study, pero hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kasi bakit? Magkaiba yung iniisip mo sa iniisip ng Biblia. Pag doon na, ay sigurado maghihiwalay tayo. No, kaya may mga nagsasabi, ay hindi, walang problema yan. Kahit na anong, yan, hindi totoo yun. Sigurado may problema yan. Di ba? Kaya sabi po rito, sorry, natatawa lang. May isang espiritu, kung ano yung nasa loob mo, yun talaga yung lalabas sa iyo eh. No? Kaya kung mapapansin nyo, kahit na Church of Christ na nakalagay dyan minsan sa building nila, meron akong naranasan ganun eh. Church of Christ nakalagay sa building, pumunta kami. Pinasok namin, kinausap namin yung mga nandun. Talagang mararamdaman mo, iba talagang espiritu. Iba talaga, kasi Church of Christ nga sila, pero iba din yung practice nila. May panugtog sila. So, bago kami nakaalis, nakita ko yung chapel nila, may mga combo sila. So, hindi nga talaga yun ang tunay na Church of Christ. So, ganun pala, makikita mo talaga by spiritual nature natin. Alam mo kung talagang kaisa mo siya. Alam mo kung talagang kasama mo siyang nananatili. No, kasi pag sinabing, ulitin lang natin, pag sinabing abiding, nananatili, nananirahan na kasama mo. So pagkakasama mo yan sa bahay, di ba? At is ka, talagang kilala mo siya. Feel at home. Yun yung tama yung Bad Jason, Yun yung magandang salita eh. Pagka-abiding or naninirahan na kasama, you feel at home. Talagang yung bagang hindi ka naiilang. Pero tinan mo, pag nasa ibang bahay ka or sabihin natin, hindi mo siya kilala, hindi ka feel at home eh. Yun po yung sinasabi ng abiding. Nagkakaroon ka ng kapayapaan kapag talagang kaisa mo siya sa espiritu. Okay? So ano pa yung isang espiritu diyan? Ay yung isa diyan, sabi diyan, isang espiritu, pag-asa. So although lahat tayo pare-pareho ng pag-asa, langit na tahanan, pero yun nga, meron tayong mga nakatext na hindi pala sa langit ang punta niya. Gusto niya, dito sa lupa. Kasi wala daw. Ayaw ng langit. Ayaw ng langit eh. Lupa lang daw siya. Yung isa naman, ang pag-asa nila, dito lang sa lupa. Yung lahat ng mga nandito. No? Paggaling ng sakit karamdaman, pagyaman, pagsaya dito sa buhay na ito, pagkita ng pera, yun ang kanilang mga pag-asa. Bagamat nasa spiritual, pero kitang-kita mo sa kanilang kilos, sa kanilang kaisipan, na ang kanilang pananampalataya, bagamat nasa Diyos, ang pag-asa nila nasa buhay na ito. Kasi bakit? Kaya sila umanib dahil para gumaling sa karamdaman. Kaya sila umanib para yumaman. Kaya sila umanib para swerte sa trabaho o sa negosyo o sa saan pa man. Bagamat tama yun, pero hindi yun ang pag-asa na sinasabi ng Biblia. Ang pag-asa natin, nag-iisa lang, langit na tahanan. Di ba? Kaya sabi ng Bible, yung pag-asa na hindi na nakikita, yun ang tunay na pag-asa. Pero pag umaasa ka sa nakikita, hindi ang tunay na pag-asa. Romans 8 po yun. And then, isang Panginoon. Ayan, nagkakaisa tayo dyan. Sino Panginoon natin? Ang pangalan ay
Jesus Christ. Ang problema, magkakaiba-iba ng tingin. Oo. Merong iba, si Jesus Christ, maliit na Diyos. Pero Diyos din. Yung iba naman, Diyos din. Yung iba, tao talaga. Hindi talaga Diyos yan. Yan, Jesus na yan. Tao talaga yan. No? Hindi yan Diyos. Kaya yun sinasabi nila. Bagamat Jesus Christ din yung pagkakilala, pero hindi abiding kasama mo. Hindi naninirahan kasama mo. Kasi subukan mong pagsamahin. Ako na naniniwala, Diyos na nagkatawang tao ang ating Panginoon Kristo. Isama mo sa akin yan na naniniwala, tao lang si Kristo at hindi Diyos. Hindi kami magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Magtatalo kami, hindi kami abiding. Hindi kami pwedeng manirahan sa isa't isa. Kasi bakit? Magkaiba kami ng doktrina. Di ba maliwanag, no? Pag sinabing abiding, talagang kasama mong tumitira eh. No? Sabi diyan, isang Panginoon. And sabi diyan, isang pananampalataya. O yan, pag sinabing pananampalataya, paniniwala, faith, dapat nakasulat sa Biblia. Yung source na sa Bible. Yung kahapon, di ba? Magmula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. O edi, yun din yung ibabalik mo sa Diyos. Kung may pananampalataya na binigay ang Diyos sa iyo, yun din ang ibabalik mo sa Panginoon. So mag-fit po yun. No? Doon sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos. Magkaminsan, kaya hindi nagpipit yung pananampalataya natin sa sinasabi ng Bible kasi meron tayong sariling katwiran. Although yung mga katwiran na yan, hindi man talaga nag-originate sa iyo eh. Meron pinanggalingan yan eh. Nakuha mo lang. Tapos ngayon, yan ang pinangahawakan mo. Ang hirap nun, pinangahawakan mo na yan, hindi mo pa kasi ni-search kung tama o totoo. Halimbawa, yun lagi nating narinig. Hindi importante ang religion, ang importante relation. Ang ganda pakinggan. Sinearch mo ba yan? Talaga bang pinag-aralan mo yan o baka nakuha mo lang at nagandahan ka lang sa rhyme? Sinabi lang sa'yo. Hindi mo naman talaga search kung talagang tama yung sinasabi niya. Sa Bible, meron dalisay na relihiyon. Pag sinabi mo hindi importante ang religion, hindi na importante yung dalisay na relihiyon. Di ba? Sasabit ka roon. Kaya sabi diyan, isang pananampalataya, dapat iisa lang ang paniniwala. Pwede nagkakaisa sa ibang bagay, pero pagdating sa pananampalataya, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan dahil iba yung pananampalataya mo. Isang bautismo. Tinukoy ng Bible isang bautismo. Ilan ang forma ng bautismo sa panahon natin ngayon? Meron mga wisik, bautismo din daw yon. Meron binubuhusan sa ulo yung baby, bautismo din daw yon. Baptism nga yun sa English eh. Pero ang baptism ng Bible, lubog sa tubig, hindi po buhos. You see? Pero bautismo din ang tawag. Yung iba naman, bautismo lang sa Espiritu Santo, walang tubig, wala ano, basta pinapatungan ng kamay or sumampalataya ka. Kayo pagdating dyan. Bakit yun kinukuha ninyo? Pero yung ibang mga nakasulat dito sa 7 isa, yung 6 na isa, hindi tayo nagkakaisa. You see? So kaya sinasabi ng Biblia, hindi dahil sa pare-pareho tayo may hawak na Biblia, pare-pareho tayong Diyos ang tinutukoy, pwede na kaagad tayo magkaroon ng pagkakaisa na may kapayapaan. Hindi po. Kasi sa Bible, pwede tayo magkaisa, pero hindi tayo pwede maging mapayapa kapag magkakaiba yung ating paniniwala or doktrina. So, ulitin na natin. Ang ibig sabihin ng salitang abiding or pananatili sa ating Panginoon Kristo ay ginagawa mo yung sino kung sino yung namumuno sa iyo, no? Kung sino yung nag-decision para sa iyo, na yun ang sinusundan mo, no? Na sinasabing sabi nga doon doktrina ng ating Panginoong Kristo. And sabi doon, sa binasa natin, lumalakad sa pananampalataya. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, no? Anong klaseng pananampalataya na dapat nating pagsamasamahan at tirahan na magkakasamang manirahan? Pag sinabing faith, ano sabi yan? 2 Corinthians chapter 5 verse 7, kapatid? Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa No, dahil ang tunay na mananampalataya, hindi panlupa ang kanyang iniisip, kundi langit. Kung meron man dito sa lupa na i-bless ka ng Panginoon, ay amen. Dahil yan ay talagang totoo naman, kasama yan eh. Sinasabi nga ni Brother Ben dati, isang putok, dalawa ang tama. May blessing ka na dito sa lupa, may blessing ka pa sa langit. No? Kaya, pero ang iisipin ng isang Kristiyano dapat puro panglangit. No? Bagamat yung mga proximate goal nandito sa ng ating Panginoong Hesus Kristo. No, yan po pagka pinagkaisahan natin yan,
isang ebanghelyo sa Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay, hindi tayo magkakaiba-iba. Mananahan ako sa iyo, mananahan ka sa akin. Kasi kagaya nga nun, yung katext natin, hindi siya naniniwala ng baptism kasama sa kaligtasan. Sa palagay mo, magkakaroon kami ng kapayapaan. Text pa nga lang, hindi na kami payapa sa isa't isa. Diba? Talaga nagtatalo na kami eh. Pero pareho kaming naniniwala kay Jesus at saka sa Ama. Naniniwala din kami na si Jesus Christ namatay, nilibing muling nabuhay. Pero yung baptism na tinutukoy ni Jesus, hindi niya pinaniniwalaan. Kundi faith only, pwede ka nang maligtas. Paano ngayon yun? Problema yun. Kaya pag sinabing manahan na magkakaisa, lumakad na magkakaisa, mamuhay na magkakaisa, ay pare-pareho tayo ng iniisip. No, at ganoon din siyempre sa paglilingkod, pagka sinabing Kristiyano ka, ang paglilingkod talagang nasa puso. From Old Testament to New Testament, yan po ang sinasabi. Deuteronomy 10:12. 'Di ba? Yan ang sinasabi eh. Tingnan nyo. Old Testament pa lang, yan ang binabanggit ng Panginoon eh. Dapat pagka naglilingkod tayo, buong puso, buong lakas at buong kaisipan. 10:12 kapatid ng Deuteronomy. 10 verse 12. Opo kapatid. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. You see, from Old Testament to New Testament, yan yung binabanggit na ating Panginoong Heso Kristo. So, kailangan pag naglilingkod ka sa Kanya, buong puso, buong lakas at buong pag-iisip. Ano pa? Roma 12, talatang 11. So, ang paglilingkod dapat yung para ka nag-aapoy. No? Roma 12, talatang 11. Hindi yung paglilingkod na walang kabuhay-buhay. 12-11 kapatid. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Ano sa English yan kapatid? Yung sa ditang maninga. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Fervent, di ba? Pag sabi fervent, Fervent. nag-aapoy, naglalagablab, maningas. Yan Maningas. pong ibig sabihin ng salitang fervent. No, dapat ganun po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Nagkakaisa tayo na talagang paglakad sa Diyos, na talagang ang ating puso, ang ating isipan, paglilingkod sa Kanya, na talagang andoon yung init ng pagmamahal, init ng paglilingkod sa Panginoon. And of course, syempre, kung ang lakad natin ay nagkakaisa, lumalakad tayong lahat sa liwanag, no? Binanggit 'yun sa 1 John 1, di ba? 1 verse 7. Sabi diyan, lumakad tayo sa liwanag. Yan, tinan nyo kapatid. 1 John 1:7 kapatid. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa Yun, isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang anak sa lahat ng kasalanan. Di ba? Yung pakikiisa, no? Nandun yung abiding natin kasi nagkakaisa tayo pero payapa sa isa't isa. Efeso 4 talatang 1 hanggang 3 kapatid. Kung paano tayo tinawag ng Panginoon, patunayan natin na yung pagtawag na yan ay karapat-dapat talaga sa iyo. Efeso 4. 1 kapatid hanggang 3. Namamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo magsilakad ng narapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag, ng buong kapakumbabaan at kamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo sa pag-ibig. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa espiritu sa tali ng kapayapaan. Sa pagsakitan, na ingatan, no, pagsakitan, na ingatan yung pakikipagkaisa sa espiritu sa tali ng kapayapaan. Kaya pagka sinasabing tayo nagkakaisa, no? Kaya nung pagtalakay natin,
patunayan natin na yung ikinabubuhay natin ay talagang sa ating Panginoong Jesucristo. No, and then bukas sa Monday pala, no? Tuloy natin yung kadugtong nito bilang conclusion, yung tamang talagang pakikipagkaisa, panananahan, pananatili sa ating Panginoong Jesucristo. So, kailangan ganun po yung magiging natin, magiging takbo ng buhay natin. Anuman ang pananampalataya na meron ka ngayon, dapat ang source niyan walang iba kundi ang Bible. Doon mo titingnan maigi para manirahan tayong magkakasama. Okay? Sa pangalan ng Panginoon, kami po ay nagpapaalam na at babati muna ating mga kasama bago tayo magwakas. Sige po, magandang hapon po dyan sa San Isidro kay Nati Glinda, Rasuelio at si galing kami dyan kanina. Opo, si Tio Dado, magandang hapon po sa inyo. Rasuelio family, sa inyo pong lahat na nakikinig dyan sa may San Isidro. At kina Lola Liling at Ate Pili Mananding, magandang hapon po. At sa lahat po ng ating mga listener dito sa Call Radio at ating mga viewers Facebook Live, salamat po sa inyong pakikinig at God bless you po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat na rin po sa lahat ng mga nanood sa atin. At sa lahat na rin na nakikinig sa atin ng live. Diyan sa Lugi, kapatid, binabati ko po ang lahat ng mga ano yung Lugi na yung kapatid? Diyan yan, Bert, sa may, di ba, pagka dumadaan ka dito sa may... Lugi o Luigi? Lugi. 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 Logi. Ayun ang kasabi nila sa akin. Kay Ate Teng at kay Ate Disay sa kanila at sa kanilang buong pamilya. Siyempre kay Nina na nandyan din sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat na rin po ng mga suki, siyempre natin ng binangkal. Maraming salamat po sa inyo pagtangkilik. At sa Barangay Tres, ang lahat po ng mga kapitbahay, mga kamag-anak na palaging nakikinig at sumusuporta para sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, Jimwell Palong Bihik sa nunod, Zamboanga ito, no? Mindanao. Fatima Umar, Minda Karen Belade, suki natin to. Magandang hapon po sa inyo. Ruth Diso, salamat po sa bikinig, ha? Leonard Layusa, Rafael Ortiz ng Cabanatuan, Jasre Lavilla, Roda Agadrey, M. Jobilo, marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. Diyan naman sa Yawan Batubalan, mga kapatid natin, Senior Family, Cadiz Family, Moreno Family, Varela Family, at Balisa Family,